Itong aling to'y sharpshooter din. Walang kinakatakutan, walang inaatrasan. Siya daw ang simbolo ng katapangan ng modernong Pilipina. Kalahi yata ni Gabriela Silang itong guest po natin. Mga kaibigan, isa sa mga siguradong pasok na sa Magic 12 na mga bagong senador. Huwag lang magic. Nauuna na kami sa pagtawag sa kanya ng Senadora Miriam Defensor Santiago. Magandang hapon sa iyo, Miriam. Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa Brigada 7. Congratulations na muna ang una naming... Maraming salamat and congratulations rin sa Brigada 7 because I understand na #1 na pala kayong rated na television show for this slot. Yes. So congratulations to you as Salamat well. din. Salamat, Miriam. Ngayon, Miriam, ang karamihan ng tawag sa iyo ngayon, Miriam eh. Mas marami tumatawag sa iyo ng Miriam ngayon. Before, tawag nila sa iyo commissioner. Before that, tawag nila sa iyo judge. Tapos, tawag nila secretary. Saan ka comfortable talaga? Are you comfortable when they call you Miriam? Oh yes, because my enemies call me by unprintable names. So Miriam is perfectly acceptable. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, sometimes I'm called doctor because I'm a doctor of laws. Yes, Kaya akala naman ng tao kung minsan, doktor ako at hindi abogada. But I love it best when I am called Mrs. Santiago. Because for me, that is the most fitting role. To be a wife and a mother, a person who nurtures and cherishes the family. Si June, ano tawag sa iyo? Miriam. I was going to say, Miriam. it depends on where we are. Hindi, pag-sweet siya, pag-sweet. Pag-sweet. Oh, normally ang asawa ko, tinatawag niya akong Inday kasi nanggaling ako sa Iloilo, Bisaya ako. Kaya nakasanayan niyang marinig ang aming mga katulong gano'n ang pagtawag sa akin. I see. Lalong-lalo pag may kasalanan siya, halimbawa ginabis siya. Inday ang tawag siya. Ano tawag mo sa kanya? It also depends on the situation. Pero normally I call my husband June. Yun ang palayaw niya. Kasi Narciso Santiago Jr. Okay, so June talaga. Okay. So, you're comfortable with Miriam or whether... ngayon, madami natatawag sa'yo ng senator or senadora. Okay naman. Pwede siguro kung sa Senado dahil yun ang protocol doon. Kamukha sa inyo, tatawagin kayong Senator Soto palagi, basta nandoon kayo sa Senate Hall. Pero sa labas ng Senado, sana tawagin lang ako na Miriam, lalong-lalo na ng aking mga pagtaguyod, halimbawa, lalo ng mga bata, mga mahirap, ang mga nagtitinda sa palengke, sana ganun lang palagi ang tawag nila. Yun ang talagang mas hilig ko sana. Yun, so maganda pala at nalaman namin na talagang comfortable ka to be called Miriam. Kung tawagin nila akong Your Excellency, hindi naman ako nagtututuloy. Noong isang araw, nagpa-press con ka at doon maanghang na salita na naman ang binitawan mo laban sa administrasyon tungkol sa eleksyong ito. Pero sabi ng iba, baka naman daw nagsasour graping ka daw dahil hindi ka raw nagtap. Pero umaangal. Tanong naman ng iba, bakit ka raw umaangal? Pasok ka raw sa Magic 12. Anong tingin mo doon? Dapat ipaliwanag natin na ang pinaninindigan natin dito ay ang prinsipyo ng bagay. At halimbawa, noong 1992, nagprotesta ako, hindi dahil hindi ako naging presidente, dahil hindi ko naman hangad na maging presidente o maging senador o maging sikat na tao. Ang hangad natin ay maging tunay na demokrasya, itong ating pamahalaan, para sa ganung paraan ay makakatulong ng mahihirap. Ngayon, kung hindi makuha ng sambayanan o ng mga nakakarami, natural ang nakakarami ang mga mahihirap. Kung hindi nila makuha na ang gusto pala nila ang siyang mahalal bilang opisyal ng ating pamahalaan, ay bakit pa tayo tawaging demokrasya at bakit pa tayo maghalalan? Ay di, iwan na lang natin sa mga mayayaman. Yung mga hindi nila hinahalal, yun ang mga nakakalusot sa mga lugar-lugar. Yun lang sana ang pinanindigan natin. Kung anong kagustuhan ng sambayanan, yun ang dapat sundin dahil ang demokrasya, sabi nga sa wikang Ingles, ay rule of the majority. Sinusunod natin ang gusto ng nakakarami. Halimbawa, nung naging #1 ka sa Senado, nagprotesta ba ako bilang Pangulo ng People's Reform Party dahil walang nanalo sa PRP? Hindi, dahil alam natin, ikaw ang gusto talaga ng nakakarami. Yun ang talagang demokrasya. Yan, nabanggit mo yung nakakarami, Miriam. Marami ang nagtataka. Ba't hindi ikaw nag-1? Pero yun ang sinasabi nila. Kasi paano? Meron tayong magikero sa Malacanang. Magic dito, magic dyan. Hanapin ninyo. Wala rito, wala riyan. Puk!
nag-number 6 na lang ako. At mukhang nakapako na lang ako doon sa number 6. So- Nakakita ka ba ng halalan na ganon? Na maski sa ang probinsya, pare-pareho ang 1 to 5 at pareho palagi ang number 6. Mga siguro mga 77 ngayon ang ating lalawigan o probinsya sa buong bansa. Normal lamang na nangyayari sa ating halalan na iba-iba ang number 1. Nag-number 1 ka sa 1992, pero sa ibang probinsya hindi ka number 1. Siguro number 2, number 3 ka lang. Pero dito, nakakapagtaka. Halos sa lahat ng 77 provinces, Number six ka ng pare-pareho. number six. Number 6 ako ng number 6 at ang 1 to 5 pare-pareho palagi. Baka naman sabihin mo, pati sa Iloilo, number 6 din. Ay, hindi. Nag-number 1 ako, awa ng Diyos. Dahil Hindi kaya- talagang aalsa na ang mga Ilonggo. Hindi kaya doktorin yun. Ano, so, hindi ka talaga happy sa showing? Hindi ako, Yung showing mo dito sa Tito, let me say 1995, this. oh. Hayaan mo sana ako, payagan mo sana akong sabihin ito sa mga tagapakinig ngayon ng Brigada 7. Kung sana pinakita lamang ng pamahalaan na meron siyang pagmalasakit para sa mga mahihirap, maski nagkakamali, pero alam natin na sinusubukan ang lahat na magagawa para sa mahihirap. Insigida mismong segunda ito, iuurong ko ang protesta ko. At maski huwag na akong maging senador. At susunod ka na. Maski naniniwala ako na ako talagang nanalong presidente noong 1992 at dinaya ako, pero kung makita ko na ang pagpalakad ng gobyerno ay tama at nasa tamang lugar ang puso ng mga naghahawak ng kapangyarihan sa ating gobyerno, uurong ako, tuwang-tuwa akong manahimik. So magiging housewife. maliwanag na prinsipyo lang talaga ang Oo. ayaw at hindi yung sarili mo iniintindi Kasi gusto natin sana, mayroon siguro nakikinig sa akin ngayon na grade 1 pa lang, nasa grade school o sa high school, na yan ang nakatakda na magiging kapalaran niya siyang magiging unang great president of the Philippines. Baka sa tingin ko siguro mangyayari talaga, manggagaling iyan sa mahirap. Kaya gusto natin, ihanda natin ang landas para sa taong darating na iyan, lalaki o babae man. At hindi iyan sisikat at hindi siya mabibigyan ng pagkakataon na magiging talagang tunay na Pangulo ng Pilipinas kung hindi natin gagawing demokrasya muna ang landas niya. At Yan ang ating ginagawa At ngayon. malinis muna yung mga putik na Oo. nakakalat. Exactly. Ano nakikita mong magiging papel mo dun sa Senado ngayon? Sabi nila kasi, prediction nila, ikaw daw, tiyak, ang magiging sakit ng ulo ng administrasyon sa Senado ngayon. Hindi lang sakit ng ulo, talagang ma-intensive care unit talaga yung kalaban ko. Hindi mo ro... Teka mo, Tanda na, hilig-hilig ba't pa. ayaw mong, sabi nila ng iba kasi, bakit daw ayaw mong tantanan si Presidente Ramos? Minsan daw, parang lumalabas, pinepersonal mo na siya. Hindi mo naman pinepersonal. Ba't ako, hindi ba niya ako pinepersonal? Nung binangga ako noong 1992, 2 linggo lamang nakalipas na sinabi ko, ako magiging kandidato opisyal pagkapangulo, 2 linggo pa lamang binangga ng sasakyan ko, lumipad ng kaluluwa ko sa kalangitan, bumalik na lang dito, hindi yata nila rin ako matiis doon. At hindi pa yata ako nakarating, mataas na ang boses ko. But anyway, iyan ba hindi personal? Kamukha lang yan ang mga sinasabi ng Sindikato Kriminal nung ako'y nasa Immigration Commission. Sabi nila, sabihin nyo naman kay Commissioner Santiago, wag siyang magalit sa amin. Hindi naman personal ito. Pinapapatay lang siya namin, pero hindi naman personal. Iyon ang sinasabi nila. Kaya, Sabi lang yun. yes, this is a very bizarre attitude. Maiba naman tayo. Sa lighter side naman, nga. Ano daw bang klaseng tao si Miriam sa totoong buhay? Meron ka bang mga soft side? Meron ka rin bang soft side? Lagi kasi nakikita raw nila, nakikita kanila tough, tsaka palaban. Para bang kumisan daw, lagi kang galit pero hindi marahil alam ng marami na ikaw ay isa ring ina at asawa ni June, na kung tawagin kay Inday. Mrs. din, si Miriam, di ba? Nagluluto ka ba? Oh yes. In fact, cooking is one of my hobbies. At lahat Anong ng favorite ito, na dish mo? ang lahat ng gusto ng asawa ko, sana kung maaring ibigyan ninyo siya ng footage, makikita ninyo kung nagtagumpay ako sa aking pagluluto sa kusina o hindi. Dahil ngayon ang timbang ay 300 pounds yata. Medyo tumaba ng gusto si I Jude. assure you, payat yan nung nag-asawa kami. Kaya noon pinagsasabihan pa nga ako ng mother-in-law ko na yumaon na huwag masyadong nagluluto ng lutong Kapampangan kasi yun ang gustong-gusto ni June. I see. Unfortunately, Kapampangan food is like French food. Yung talagang masarap sa panlasa natin, pero it's not always healthy cooking. Ang healthy cooking ay yung kamukha sa Bisaya na puro lang nilaga o kaya inihaw, sana ganon. Inihaw. Pero yung gusto ng asawa ko kasi yung puro palaging nagisa o kaya sarsyado. yes. Nako, naglalaba ka ba? Oo. Dahil nung dalaga ako, nung lumalaki ako sa Iloilo, mahirap lamang kaming pamilya. Akong pinakamatanda na sa 7 naming magkapatid. At madalas wala kaming katulong, kaya kailangan maglaba,
luto at kailangan alagaan ko pa ang mga nakakabata sa akin. At hanggang ngayon, ginagampanan ko pa rin. Minsan naging tumakbo ka na at nag-ambisyo ka maging presidente. Sa 1998 ba, tatakbo ka muli for president? Mukhang kinakailangan. Dahil mukhang naiiwan ang ating bansa at dito sa mga taong kaya at dapat lamang maging pangulo ng ating bansa, hindi naman mahilig at hindi naman mapilit kung sino-sino nang pinag-usapan. Halimbawa, yung yumaong si Jaime Ongpin. Sa tingin ko yung taong iyon ang nakakarapat na maging pangulo. Yun bang talagang may malasakit siya para sa mga mahihirap at iniisip niya ang kabutihan ng ating bansa, hindi kung pwede siyang ma-re-elect o pwede siyang gumawa ng kanyang political dynasty. Pero yung mga taong kamukha ng ganyan na dapat maging pangulo natin, ayaw naman. Yun ang problema sa ating bansa. Yung mga nakakarapat ay ayaw. Dahil sabi nga nila, napakarumi ng politika. Pero kung lahat tayo ganun ang pananaw, ay di magiging marumi palagi ang politika, magiging maputik palagi, at wala nang maiiwan sa politika kung hindi yung mga taong mga tulisan at nagnanakaw ng mga bilyon-bilyong piso na dapat mapunta pa sa mga mahihirap. Kaya dapat siguro pilit tayong manatili sa politika sa ayaw at sa gusto natin. Itong pagkakandidato ko pagka-senador, alam naman ng sambayanan, ay huli na akong nagkampanya dahil ayaw ko sana. At pinilit lamang ako ng mga taong tinitingala ko at nirerespeto ko. They are my moral superiors, kaya napilitan lamang akong sumunod sa kanila. Kaya siguro sa 1998, kung yun talaga ang gusto ng Diyos, kung yun talaga ang nakaukit sa tadhana, ay gagampanan natin, maski hindi pa sana natin talagang hilig. Kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Senator Miriam, pasensya ka na ha, pero ito na siguro magandang pagkakataon din para sagutin mo yung mga ibang paratang sa iyo. Unang-una, nung kampanya kasi may mga naglalaba sa mga posters, ewan ko ba kung bakit bahagi ito ng smear campaign or what, pero lagi nilang dinadamay at yung asawa mo dinadamay. No to Miriam and husband. Nakalagay, ano bang tingin mo doon? At bakit ba naging center yung mga ganong klaseng Madali lang ipaliwanag iyon. Kasi nung 1992 tumakbo ako pagka-presidente, sinubukan nila na i-black propaganda ako, nasiraan ako ng siraan. Lahat na lang na maaari mong iimbento sa isang tao ay nasabit na kalat nila at napakalaking ginastos nila. Pero mukhang hindi sila nagtagumpay dahil walang naniniwala. Halimbawa, kung ano man ang sabihin nila, titingnan lang ako sa television ng tao, makikita nila ang pagmumukha ko, ang pag-alsa ng kilay ko, at makikita nila kung ako'y taong tapat, nagsasabi ng totoo o hindi. Kaya nang nakita nila na wala palang uobra laban sa akin, hindi tumalab, sinubukan nila ngayon naman itong asawa ko. Kaya kung minsan, life is unfair, itong taong nananahimik sa isang sulok ay pilit na. Siguro, kung wala na rin silang may sasabi laban sa iyo, baka pati asawa mo ay pakialaman na rin nila. Talagang ganyan ang takbo ng politika. Sabi naman nung iba, yung mga dati raw kasama mo sila sa gobyerno, hindi ka raw team player. Talagang hindi ako team player. Dahil kung nangungurakot silang lahat sa katabi ko, hindi ka makikipag-team player. Tapos nagagalit ako, hindi nga ako team player. Ngayon sabi nila, kaya skandalosa mo namang babae, bakit nag-iingay ka nang nag-iingay? Nagagalit ka dahil malaking pera ang ninanakaw namin, magnakaw ka rin maski konti para pare-pareho tayong masaya. Ngayon kung hindi mo sila pagbigyan, yan ang magiging sanhi kung bakit tatawagin kang hindi ka team player. Pero for the record, pareho na sinabi mo rin kanina, pag maganda, at para sa kabubuti ng majority, nakikipag-team play ka. Natural. Yun lang ang sabi ko. Basta pakita lang kayo ng resulta. Iba ang salita, iba ang propaganda, iba ang cywar, iba rin ang resulta. Kamukha sa Immigration Commission. Maski anong paninira ang ginawa nila sa akin sa oras ng mga kampanya, hindi nila talaga matatakpan ang katotohanan na talagang may resulta doon. O maski sa agrarian reform. Kaya, dito sa politika ngayon, hinahamon ko ang lahat na nanonood ngayon sa Brigada 7. Gamitin natin ang ating isipan bilang mga Pilipino na binigay sa atin ng Panginoon para malaman natin kung ano ang katotohanan sa politika at napakagulo kung minsan. Isipin lamang natin, itong taong nagsasalita, may resulta ba siya para sa sambayanan o puro magaling lang siya sa salita niya? Yun na lang. We should apply the test of results. We should apply the principle of management by results. Or, to use the words of the Bible, by their fruits you shall know them. Kung anong pinagbunga nila, ay di yun ang katotohanan tungkol sa kanila. Resulta ng gawa. Yes. Okay. Mga kaibigan, alam nyo, I'm looking forward to having Miriam there already in the Senate sapagkat ang totoo po niyan,
bukas meron kaming special session, papainitin ko na yung silya mo. Dahil magiging magkatabi ho kami ng silya dahil letter S Santiago, wala hong ibang S na kasunod kundi ako, Soto. Kaya magkatabi tayo dalawa. That sounds very good. Santiago Soto sounds very good.